Ayan, dadalhin natin yung si Lilac sa workshop. Papapalitan natin ng handlebar at saka stem. Papalitan nila to ng handlebar na carbon na, kasi alloy lang ang handlebar nya. So ayan, tingnan natin mamaya. Tapos palitan na rin natin ng bar tape, kasi matagal na tong bar tape na to. So ayan, dalhin natin sa workshop si Lilac para gumanda naman siya. Pagagandahin natin si Lilac. Bigay lang yan, bibigyan lang tayo ng handlebar tsaka stem. Tingnan natin kung ano magiging itsura niya mamaya. Good morning vlogs. Yan, dadali natin to si Lilac mamaya sa store. So wawanta natin ito ng handlebar tsaka stem. Tingnan natin kung ano magiging itsura niya. Papagandahin daw eh. So binigyan lang tayo ng handlebar carbon tsaka yung stem alloy din lang. So tingnan natin. Ayan na yung bagong handlebar ni Lilac. Carbon na siya, tapos bagong bar tape, supakas, medyo may design, gumagay naman sa frame, medyo gumanda si Lilac na yun. Kaya, tapos may Garmin ano na siya, computer mount. Ang stem niya ano din siya, DEDA din, pero alloy lang stem, pero yung handlebar carbon na siya. So ayan na, tingnan natin kung ano mga susunod na babaguhin kay Lilac. Design pa yung ano niya. Yan, kung mababasa nyo, may nakalagay siya dito 35. So ano siya, DEDA 35 handlebar niya. So yung size ng stem niya dati 100 lang, ngayon 110 na. Yung size ng handlebar niya dati 40, ngayon 42 na. So medyo pinahaba natin para mas relax siya. So ngayon dadalhin ulit natin siya sa workshop para naman i-bleed, kasi yung preno niya medyo mahina, mahirap delikado mag-ride kasi mahina ang preno. So ayun, punta tayo ngayon sa shop. Padala na si Mikey ngayon yung nandun sa shop, so ipa-check natin sa kanya. So ayun, ito dinala na natin si Lilac sa workshop. Ipapabreed na natin kay Mike. Patuturukan natin ngayon si Lilac ng kanyang vitamins. Hindi, kasi anong nangyari nung nag-ride kami sa Mushrif, napansin din ni Mike na yung preno ko sa harap at likod ay medyo mahina. So kailangan ko pa siyang pigain ng sobra para lang kumagat yung preno. So sa pagpalusong nahihirapan ako, na medyo kinakabahan ako, kaya ayun, dinala ko siya ngayon sa workshop para turukan na ni Mike ng vitamins. Kailangan nating i-bleed, i-ano natin yung oil ulit para magkaroon siya ng brake. So ayan, inuumpisahan na ni Mike i-bleed yung front brake natin. Siya rin na nagpalit ng handlebar, sila ni Genner. Salamat sa inyong dalawa, Mike and Genner. Tsaka ng bar tape, sila rin yung nagpalit. Hindi natin na video kasi busy tayo sa trabaho. So ayan, ni-start na niyang i-bleed para naman maging okay si Lilac, kasi marami daw hangin yung loob. So nakita niya, kaya siya hindi mapiga ng sobra. So tingnan nyo, nakaawang na yung kanyang syringe, pero ayun, may bumubula-bula, ibig sabihin maraming hangin. Kaya tinatanggal niya yung hangin para makapasok ng maayos yung oil, so para magkaroon siya ng brake. So inuna niyang ayusin yung rear brake natin, para kasi siya yung madalas kong gamitin yung brake sa huli, kaya kailangan meron siya laging brake. Kaya kayo pag magbabike kayo, i-check nyo kung meron kayong brake, para naman sa safety rin natin yan. Kaya kailangan nating ipa-check yung ating bike sa workshop din, sa mga mekaniko, para naman masabihan nila tayo kung anong dapat gawin sa ating bike. Importante yung brake pag magra-ride tayo. Syempre, yan ang madalas natin gamitin. Kaya kailangan natin laging maging mapagmasid, o lagi nating i-check kung ano yung kulang, kung ano yung dapat idagdag, para safe tayo palagi. Doon tayo sa laging safe. Ngayon, so ayan, na ni Mikey para magkaroon ulit ng brake si Lilac. Vitamins yan, vitamins ni Lilac. So in-injection na naman si Lilac para sa panibagong vitamins.
para naman lumakas ulit siya. Kasi plano namin mag-ride sa medyo malayo-layo, kaya kailangan natin magkaroon ng break. Nag voice over na lang tayo kasi may music, makaka-copyright tayo nito. So ayan, sinasabi ni Mikey, tinuturo niya yun, wala nang hangin yan kasi ayan o, lapat na yung syringe niya, kaya medyo umu-okay na si Lilac. So yung taas niya marami pang hangin, kaya chine-check niya mabuti kung pumapasok na yung oil dun sa loob para magkaroon ng break si Lilac, maging maayos ang ating pagra-ride sa susunod na pagsikad natin. Kaya ayan, hintayin natin matapos kasi pagkatapos ng rear brake, yung front brake naman ang titirahin ni Mikey para parehong may brake yung ating bike. So kaya kayo kung gusto nyo magpa-check ng bike, pumunta lang kayo sa Ventum House sa Meadows Village. So magagaling yung mekaniko natin dyan, si Mike and Genner. So ayan, natapos na niya yung rear brake, kinabit na niya yung gulong. So isusunod naman niya yung front brake natin para pantay siya, para pareho siya. So ayan, no, pinipiga-piga na niya, so meron na siya. Yun, no, ayun, no, kumakagat na, oh. Ayun, no, ayos. Tingnan niyo yung front brake natin, medyo lapat siya nung piniga siya ni Mikey. Kaya kailangan nating lagyan din yung front brake, ibili din yung front brake para pareho sila. So ayan, ngayon naman yung harap na titirahin ni Mikey. Ibibleed naman niya yung front brake natin. Ayan na, nakasalpak na. Ini-injection na si Lilac ng vitamins niya. So ayun nga, tulad sinabi ko, kung gusto nyo magpa-ayos ng bike, magpa-bleed, wash, pa-check nyo yung bike nyo, punta lang kayo sa Meadows Village. Hanapin nyo lang si Mike and Genners. Sila yung mga galing na mekaniko natin, matitikas na mekaniko. Lahat ng sira kukuting-tingin nila. Lahat ng ayusin nila para sa inyo. Basta kung ano yung kailangang i-check nila. Pero syempre may bayad yun. Meron kaming service doon na pwede nyo pagpilian. So magpunta lang kayo doon. So ayan na, naipasok na ni Mikey yung oil. Wala na yung hangin. May hangin pa siyang konti. Makikita nyo yung nakaangat pang ganun. Kailangang matanggal yung hangin para magkaroon siya ng brake. Hindi siya pa yung pagpiniga mo ilapat na lapat, mahina pa rin yung brake. Kaya kailangan malagyan siya ng oil at matanggal yung hangin para maayos yung pag-brake natin. So ayun, dumami na ulit yung oil niya kasi hinihigop niya ulit tapos ibabalik niya ganun para lang talagang mabawasan ng air. So ayan, tamo, bumubula-bula. Tingnan nyo, bumubula-bula kasi nga gawa ng hangin sa loob. So pag nawala yung bula-bulang yan, ibig sabihin wala na yung hangin. So kakagat na yung brake niya. Ayun, magkakaroon ulit siya ng preno. Magagamit na natin ng maayos si Lilac kasi mahirap mag-ride talaga pag mahina yung preno mo, lalo na pag maraming lusong. Kaya kailangan natin i-check palagi ang preno natin. Yan yung una-una nating i-check pag mag-ride tayo, kung may preno ba tayo, kung meron tayong brake front tsaka rear. Importante yan. So ayan, matatapos na siya. Salamat Mikey, salamat ulit sa pag-check ng bike ko. Tsaka kay Genner, salamat sa inyong dalawa. Ayun, solve na. Na-injection na si Lilac. Lalakas na ulit to. Lalakas na yung bike natin. Ayun, natapos ng i-bleed ni Mike si Lilac. So pwede na ulit natin siyang gamitin pang malayo ang ride. Ready na ulit siya. Ay, inulit ko sa mga gustong magpa-check ng bike nila, magpa-bleed, magpa-bike wash, magpa-service. Punta lang kayo sa Meadows Village. Hanapin nyo yung Ventum Shop. Makikita nyo Ventum Store. Cafe yan. Pwede kayong magkape habang hinihintay nyo yung bike nyo. Yan, so hanggang dito na lang po. Maraming salamat po sa suporta. Sikat ni Bordado. Thank you po. Bye-bye.